So mga kapatid, dito po sa Autorans, hanggat maaari, kami bumibili ng pyesa para po hindi kayo mapeke. At kasi kami po, lahat ng mga suppliers namin, kilala po namin yung mga yan. Kaya po, iwasan nyo po na mapeke tayo ng mga pyesang ito. Huwag po kayo... Nag-vlog ako, may pumasok. Ano yan, sir? Bibili ko rin ako sa boss, yung asin ko, button, galing na nga. Baka peke yan! Ha? Baka peke yan! Makakita niyo, congratulations nga pala, sir. Uy! Eto na! Thank you, thank you, thank you! Eto na, hinihintay natin, oh! Naku! Mga kapatid, eto na, yung silver play button na hinihintay natin galing sa YouTube. Ito yung 100,000 subscribers. Natapat naman, napalalayasin ko na yung walang kwentang mekaniko namin dito. Yung walang kwentang mekaniko namin, aalis na dito kasi pupunta na siya sa UAE. Mag-a-abroad na, kaya ipinaghanda namin. Natapat naman tong pagdating ng silver play button. Kaya yun, double celebration. Ang pag-alis ni Junjun papunta ng Saudi at ang pagdating naman, ito ang kapalit mo ngayon. Yung silver play button. Kain na tayo, dali! Kainan! Kain na na, kain na na! Ayun! Ayun, meron pang ano? Ano naman niya isa? Ayun, bakit may cake? Ano yung cake na yun? So, alam na kasi, no? Tumawag na kay Ararno. Kaya naman pala eh. Ay, teka muna. Saan na hinahanap ko rito? Ba't may tornilyo pa rito? Saan yung ano? Ito. Sa dami kasi ng pyesa nandito sa lamesa ko. Mga kapatid, bubuksan ko na ngayon to. Hindi ko nabuksan kahapon. Sa totoo lang, kahapon pa to dumating. Ngayon, bubuksan ko na po ngayon. Papakita ko po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo po sa akin. At tayo po ay umabot na ng 111,067. Pero ito po, itong regalo sa akin ng YouTube na ito ay noong ako po ay umabot ng 100,000 subscribers. At ito nga po, ano ang tawag dito, Marco? Silver play button. Silver play button. Ito na, Kuya Russell. Tignan mo kung maganda yung framing. Diyan na. Yan na, pipinta natin. Pipinta, silver talaga, Mga kapatid, silver talaga. Yan na, tagalin ko na to. May nakaharang pa. Ano kaya ito? Ayun. From YouTube. Do you remember your first subscriber? Naku, sino kaya? Siyempre, si Kuya Russell. Your 100. Naku, hindi ko na alam kung sino yung 100. Or your 1,000 subscriber. Chances are, you do. And we know that you'll definitely remember your 100,000 subscribers. Your fans may have found you while searching YouTube. Learn about you through a friend or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you built. We're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations! Thank you, YouTube! We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your million, sarap nun. When you reach your million subscribers, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscribers? Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Thank you po, YouTube. Maraming salamat po. At ito na po yung silver play button na ipinadala po sa akin ng YouTube. 100,000 subscribers. Ito na po yon. Naka-plastic pa. Ayan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. At sabi nga po ni YouTube, sana po makarating po ako doon sa 1 million subscriber. So ito po, yung kanilang card.
This award was inspected and packaged with great care by Rick. Thank you, Mr. Rick. Ayan po. Ito pa. Okay. Recognize your team. Ayan po. Share the recognition by allowing your team to purchase and personalize Creator Award. Thank you. Sa mga kapatid, nagbunga po yung paghihirap din natin at ako po ay nakapag-share sa inyo ng mga videos ko na kinrate natin. Yung mga contents po na yon ay utang na loob ko rin po sa inyo kung paano po ako nakakuha nitong Silver Play Button Award. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ito po ay original. Ito po ay hindi counterfeit. Ito po ang box niya. Ito po yung mga documents. Ito po ay hindi nabibili sa online. Kaya ko po sinabi yon, yung karugtong po nitong aking presentation sa inyo, nitong original na YouTube Silver Play Button na to, mga kapatid, ang susunod ko po nga ipapakita naman sa inyo ay yung mga counterfeit na mga spare parts na nandito sa table ko. Yan po ang iba-vlog ko po sa inyo. So mga kapatid, sana po makaabot pa po tayo doon sa susunod. Ang susunod yata ay 1 million? Sana po makaabot pa po ako sa gold, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyo. Utang na loob ko po sa inyong lahat doon sa 111,069 na subscribers ko po. Sana po magkasama-sama pa po tayo ng mahabang panahon at gagawa pa po tayo ng maraming mga makabuluhang vlog, mga tutorials para po sa inyo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang iba-vlog ko po ngayon ay itong mga counterfeit, itong mga fake na spare parts na nabibili natin. Kaso yung iba, hindi nila alam na fake pala yung nabili nila at hindi rin naman nila alam kung ano ba ang maibubunga ng mga fake na spare parts na to, peke, kapag ginamit mo sa iyong sasakyan. Okay lang sana kung halimbawa, mga kapatid, yung mabibili mo, alam mong made in China, pero hindi nila inilagay yung original na maker. Tulad nga po nitong isang hawak ko dito, ito. Ito ay original na parts po, yung box nito ng Mitsubishi. Ngayon, kung bibili po kayo ng original na parts ng Mitsubishi, ganito makikita nyo. Ngayon, pag bumili naman kayo ng fake, ito po makikita nyo. Sa kulay pa lang at sa box pa lang, ibang-iba na po talaga yung pyesa ng fake. Ngayon, kung saan manggawang bansa ito, yun ang hindi natin alam. Pero dito po kasi walang nakalagay kung saan gawa. Dinikit lang talaga yung sticker. Ayan o. Pero itong original, OEM, nakalagay talaga na made in Thailand. Yan, nasa ilalim. Karamihan naman ng mga sasakyan na nabibili talaga natin ngayon, assembled in Thailand, assembled in Malaysia. Bihira naman na talaga yung mga nanggagaling talagang diretso ng Japan. So dito po, bumili ako ng original na parts para palitan itong fake na parts na to. Ito po, camshaft positioning sensor. Ito po ay nag-grounded siya, nag-short circuit siya. So kahit na anong start mo, hindi aandar ang sasakyan mo kasi kung sira itong camshaft, walang signal na magsasabi na magko-compare doon kay crankshaft kung ano yung kanilang posisyon na dalawa. Kaya kung hindi sila parehas ng posisyon, wala sa timing, hindi po aandar ang inyong sasakyan. So ito po yung nangyari, sirang pyesa na, sorry po, ito ay made in China. Ngayon, mga kapatid, maraming mga counterfeit na pyesa ngayon na naglalabasan, hindi ito makontrol. Marami kang mabibili sa online na halimbawa nakalagay tulad nito, Toyota. Pero hindi ito original na Toyota. Dala po ito ng aming customer. Pero kung ganito din naman ang pyesa na bibilin mo, ayan ito po ay air filter element, air cleaner element. Okay naman hindi mo naman, kung i-compare mo naman doon sa original parang parehas lang din naman. Kaya nga po ang nagiging dahilan, ang nagiging reason ba't bumibili ng ganito yung iba, kasi mas mura. Yung mga counterfeit, yun po ang nangyayari. Yung mga fake, yun ang nabibili nila dahil mas mura. Ngayon, meron pa po dito mga kapatid. Ito, fake din po ito, yung pyesa na yan. Sa box pa lang makikita nyo na. Ngayon, kapag original po kasi, ang binili mo, ay sa box pa lang. Makikita mo na kung gaano kaganda yung box nila. Ayan, ito original na Isuzu. Mga ganitong pyesa kasi, in-order naman talaga namin doon sa mga legitimate din na mga supplier ng pyesa. Mapa Toyota yan, mapa Isuzu yan, mapa Mitsubishi yan. Talagang in-order po namin doon yon. Ang counterfeit spare parts ay mga peking produkto na ginagawang hawig na hawig
nung mga OEM, nung mga original. Yun. Kung halimbawa po talaga hawig na hawig siya, tulad nga nung dalawa dito, kaya lang kasi ito ito colored talaga, saka makikita mo talaga yung ganda ng box nito, samantalang itong isa ay black and white. Ngayon, ito ay fake talaga to. Binili to sa online. Ito naman ay binili sa kasa. So, parehas na parehas siya, paano mo ngayon malalaman kung iyon ay fake or original? Siyempre, saan mo binili kung ikaw ang bumili? Ang problema, kung katulad namin, ako ang naglagay, si Autorans ang naglagay, paano mo ngayon malalaman kung original yung nilagay ko o hindi? O di siyempre, kunin mo yung pinagpalitan, kunin mo yung box. Diba? Kung sinabi ko na yan ay original, yan ay galing ng Japan, or galing yan ng Thailand, magagalit ka siyempre sa akin kasi kukunin mo yung original na parts na inilagay sa'yo. Kaya nga minsan, advantage talaga naman kung ikaw ay nagpagawa sa kasa dahil sigurado ang ilalagay ni kasa doon ay mga original na parts, mga OEM, mga genuine parts na meron yung kasa na pinagpagawaan mo. Itong mga counterfeit, itong mga peking pyesa na to, napakalaki ng tsansa na maaksidente ka, lalong-lalo na kung magkakaroon ng problema yung pyesang nabili mo. Tulad po nitong brake pads na to, ito ay General Bendix. Ito po original to, itong Bendix. May mga nagtatanong dito sa amin na halimbawa nagpapalit sila ng brake pads at sinabi nila, "Sir, ano po ang ipapalit yung brake pad sa akin? Kasi ako, original talaga ako OEM o kaya genuine parts ako, Toyota." Pero alam niyo po ba na si Bendix, hindi ko po ina-advertise to, hindi ko pinopromote to, pero si Bendix po ay US po talaga to. Ito pong brake pads na to ay galing po doon sa pangalan talaga ni Vincent Bendix. Gaano po kadelikado kung ang mabibili mong brake pads ay hindi original, hindi matibay, hindi maganda ang materials na ginamit at baka mamaya kumalas yung dikit nito, yung pagkakaband sa kanya nitong friction material doon sa bakal, kumalas yan, madidisgrasya ka talaga. Yun nga po ang problema kung ang nabili mong pyesa ay peke. Kasi ito pong mga ganitong klaseng pyesa na mga original, talagang reliable po yan. Unang-una sa pyesa, sa materials pa lang na ginamit, ganun siya ka-reliable. Ngayon, kung ang nabili mong pyesa ay gawa na hindi mo alam kung saan ginawa, napakadelikado po nun. Meron po kaming mga naging customer dito na wala na po talagang lining. Sinira na rin yung kanyang rotor, nagbakal sa bakal na. Isang matinding aksidente, hindi talaga hihinto yun. At pwede pang masunog yung kanyang sasakyan. At kung masusunog po yung sasakyan, napakalaking problema po noon, mga kapatid. Unang-una, pwede kang mabangga nga kung hindi kumapit yung preno. Ngayon, kung masusunog naman yung sasakyan, ikamamatay po talaga ng marami. Dito sa Pilipinas, nagdatingan, napakaraming pyesa ng mga fake. Sa kahon pa lang, kitang-kita mo na, Ayan, mga fake na pyesa. Tulad nito, mga kapatid, meron pa akong Isuzu dito. Ito, mga original to. Ito ay bearing din. Ayan. Ito ay release bearing. Makikita nyo, sa packaging pa lang, talagang malalaman mo na kung gaano siya ka-original. Ayan. Ito original, Isuzu, release bearing. Ito sa box. Ayan, kita nyo po. Tapos meron pa ako dito, Isuzu na oil seal. Ayan. Ay mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi maganda yung mga parts na nabibili sa online. Kasi karamihan po ng mga pyesa na to, sa online to nabibili. Ito sa online to, Lazada, Shopee. Hindi ko po sinasabing hindi magaganda yung pyesang nabibili dyan. Kasi po alam nyo kung bakit. Itong mga malalaking mga auto supply na may mga physical store, meron din po silang account dyan. May online na store sila sa Lazada, sa eBay, meron sila sa Shopee, lahat meron din sila. Kaya po, kung bibili kayo ng parts nyo diyan sa Lazada dahil nakikita nyong mura, dahil itong mga legit na mga may physical store, nandiyan din sila sa Lazada at sa online, tignan nyo po yung store. Kailangan makita nyo kung legit ba yung store na to. Kasi kung hindi legit yung store niyan at isang individual lang yan na nagbenta-benta, nung umpisa, puro original binebenta niya, kinukuha lang din naman niya yan dito sa mga nagbebenta ng mga original Sa ipopost niya sa online, ito, original. Tapos, pagdating sa'yo, pinapalitan ng laman loob, hindi na pala original. Or, talagang ibinibigay niya sa'yo fake na, hindi mo na mahabol. Ngayon, tignan nyo, yung may mga online store na yan, kung yan ay may mga physical store din, pwede nyo tawagan yan, pwede nyo hanapin yan, at doon kayo makakasiguro na kung sakali mang bentahan ka ng fake na pyesa,
na sinabi niyang iyon ay original, sinabi niyang iyon ay made in Japan or made in Thailand, yung pala hindi naman pala original, pwede niyo siyang habulin. Kaya po dapat aware din kayo na ang mga piyesang binibili nyo ay hindi po counterfeit. Ngayon, halimbawa, okay, sabihin na natin, galing talaga ng China, bumili ka, tulad nito, itong mga wiring harness na to, galing ng China yan. Eh, wala naman din yung ibang mga store, mga auto supply ng mga ganito. So, mapipilitan ka ngayon bumili. Ito naman po yung mga original na tie rod, no? Mga under chassis parts, mga suspension parts. Talagang pagdating sa mga ganitong klase ng pyesa, 555 po talaga yung numero 1. Kung mag-rely ka naman doon sa ibang brand na hindi naman kilala, delikado, madaling masira. Meron din naman ang KYB nito, meron din ang Federal Mogul. So, choice mo na po yan. Basta ang importante, yung bibilin mo, kahit na sabihin mo pang made doon yan sa bansa na yon, kahit sabihin mo pang halimbawa made in China, pero branded talaga, na doon naman talaga siya ginawa, hindi ko sinasabing hindi yan maganda. Basta ang importante, hindi siya counterfeit. Halimbawa, itong dalawang to, ito ay fake, pero sinabi niya Mitsubishi, ito yung original. So, napepeki tayo doon. Yun ay house show talaga yon. Hindi mo yun mapapakinabangan or hindi ka doon makakaasa ng tibay. Ito pa po mga kapatid, meron ako dito. Ito ay overhauling gasket, Meiji. Yan, 4D56. So ito po ay gagamitin ko doon sa ino-overhaul ko ngayon na 4D56. May mga pyesa dito na hindi ko ginagamit. Tulad nitong mga valve seal na to, ang ginagamit ko yung knock. So mas tiwala ako doon. May mga gasket dito na hindi ko gagamitin dahil ang gagamitin ko naman ay yung mga original na gasket. Meron lang din akong mga kailangan. Tulad nito mga oil seal na to, hindi ko to gagamitin. Kasi mas naniniwala ako doon sa galing ni Nok. Yan. Okay, ito pa mga kapatid. Pakita ko sa inyo. Ito mga, ano ba to? Ito ay genuine parts. Isuso na naman, no? Oil filter. Yan, makikita nyo kung gaano siya kaganda ang packaging. Pero kung magre-rely ka naman sa replacement, siyempre, nandun ka kay Bic. Diba? Isa sa pinaka-trusted din naman, si Bic. Karamihan ng mga nagiging problema ng mga sasakyan na inaayos namin dito yung airbag. So, iilo yung airbag. Ngayon, pag pinabili ko sila na pinabibili ko talaga. Kasi kung ako bibili at doon ako sa kasa pupunta, doon ako kukuha, napakamahal nitong mga clock spring na yan na nasisira. Kapag ka umilaw ang airbags mo, pwedeng nasira yung clock spring. So ngayon, may nabibili ngayon diyan sa online sa Lazada, ang halaga 800, 1,500, may 2,000, may 3,000. Samantalang sa kasa, napakamahal. Pag bibilin mo yung original, so siyempre tatanungin ka ngayon ni customer, sir, ano bang masasabi mo? Sabi ko, sir, ano yan yung parts na yan para sa safety. Pag talagang kailangan mo, gagana yung airbag mo. Paano kung hindi gumana yung airbag mo? Yung clock spring, yan yung nagko-connect doon sa module. Doon sa airbag, papunta doon sa module niya, hanggang doon sa sensor. Kung hindi gagana yung clock spring na yan, at magkakaroon ng problema yan, hindi rin gagana airbag mo. Anong pipiliin mo? Yung murang nasa online or bibili ka ng original? So, choice po ngayon ng customer yan. Pero kung ako po tatanungin nyo, siyempre original. Kasi may pagkakataon na hindi talaga gagana yan at mapapahamak ang iyong buhay. Kaya nga sa ibang bansa, hindi talaga pwede ito dito kasi hindi mo mareregulate. Kasi ang dami talagang umaasa doon sa murang pyesa. So sa dami ng bumibili ng murang pyesa, marami rin ngayon nagmamanufacture at nakakapasok dito. Ang pinakamasakit niyan, kung yung pinagtitiwalaan mong auto supply, ay bigyan ka ngayon ng fake na pyesa. So dapat mga kapatid, piliin nyo po talaga yung magaling na supplier. Magaling na auto supply. Kasi kung hindi, pwedeng makabili ka ngayon ng counterfeit na mga spare parts na to. Kung magtsatsaga kayo sa online or kung ang magiging medium nyo si online para makabili ng mga pyesa nyo, siguraduhin nyo lang po na yung pyesang mabibili nyo ay hindi masasacrifice yung safety at yung quality. No? Kasi yung quality, halimbawa, internal parts ng makina mo, binili mo, piston ring, liner, fake pala. O anong klaseng metal lang ginamit dyan? Anong klaseng piston? Anong klaseng alloy? No, ayan. Tapos ilang andaran lang, sira na. Ang kawawa doon, yung mga shops, dahil uulit sila ng trabaho. Kung ang nabilan mo ay yung sinabing original, hindi naman pala, tapos bumigay ka agad. Backjob ka agad yun. Sandali lang ang itatagal, hindi na aandar ng maganda ang iyong makina. Kaya yung mga talyer na katulad ko, hindi kami nagre-rely pagdating dyan sa mga internal parts sa online. Pero meron din pong mga pyesa na binibili kami sa online.
Pero dapat legit po yung bibilhan mo. So paano mo malalaman mga kapatid kung yun ay fake? Unang-una sa box pa lang makikita nyo na yan yung itsura. Tapos siyempre presyo, mas mura sila. Pwede kang ngayon na mag-canvas. Tanong ka sa kasa, ang dali-dali naman, natatawagan naman yung kasa eh. Tanong ka rin doon sa mga legit na tindahan. Tapos pag may nakita ka sa online, murang-mura, bibilin mo, fake yun. Sigurado na yun, fake yun. Walang original, walang genuine na parts na original or OEM na mura. Ibig sabihin, hindi naman talagang mahal na mahal. Pero kung i-compare mo doon sa nakikita mo sa online, talagang mas mahal tong mga original. Isa pa po na importante kung ikaw ay bibili ng spare parts, tulad po nung isang pyesa dito, nasa na yun? Ito. Ito ay camshaft sensor ng Mitsubishi Montero 4D56. Ito po ay may part number kung talagang bibilin mo. Ngayon, kung bibili ka sa kasa, part number, chassis number, hihingin sa'yo ng kasa, bibigyan ka ngayon ng original na parts. Chassis number pa lang eh. Alam na nila kung ano yung original na camshaft sensor nung 4D56 na Mitsubishi Montero na yon dahil ibinigay mo ang yung chassis number. Ngayon sa online ay makikita ka rin doon pagbili mo, ang dami ng mga part number, dami, compatible daw, compatible. Nako, wag mo na pong bilhin yun. Lalo na pagdating sa mga electronics. Kasi itong pyesa na to, sinira pa niya yung SCV eh. Kasi nagbigay siya ng maling detail, nagbigay siya ng maling signal, nagkaroon ngayon ng problema din yung SCV. So, start, hindi gumagana hanggang sa pati yung electrical ay nandamay pa itong pyesa na to kasi nag-short po ito. Huwag kayong magtsatsaga doon sa counterfeit or fake or hindi talaga match doon sa inyong makina. Marami na po kaming experience na ganito. Hirap na hirap kaming gawin yung isang sasakyan, yung pala lahat ng pyesa na nilagay niya, puro online niya binili at hindi po mga original. So kahit na anong ganda ng scanner mo, kung ang i-scan mo ay fake na pyesa, mamumroblema ka talaga. So nung sinabi ng may-ari na binili niya sa online yung mga pyesa na yon, wala na kaming ibang desisyon. Palitan nyo sir lahat yan ng original. Okay mga kapatid, siguro nakikita nyo itong nasa harapan ko na to. Bagong dating lang. Dito ko po ngayon lilinisin yung mga pyesa po ng injectors, injection pump. Lahat ng mga maliliit na pyesa na nangangailangan ng matinding paglilinis, ito po yung gagamitin ko. Itong ultrasonic cleaner. Ayan. Ito ay regalo ko na naman doon kay Hepe sa aming chief mechanic. So, yan po ang gagamitin ni chief na panlinis. Ayan, ito po yung takip niya. Ngayon, meron din po akong bagong produkto dito. Wala pa tong label. Ito po ay stabilizer ng langis. Ito po ay magpapahaba ng buhay ng makina nyo. Ngayon, tatanungin nyo, bakit walang pangalan yan? Kasi po ito ay inilapit lang sa akin ng isang magaling na tao. Nasubukan ko daw. Ngayon, dahil sa wala pa akong nasubukan sa ibang mga sasakyan dito na ginagawa namin, pero may dinala siyang ibang sasakyan nung ipinakita niya sa akin, itong stabilizer na to, itong oil stabilizer. At sinubukan niya, mausok na mausok, may bluish na usok. Talagang naghanap siya, no? May bluish na usok. At naghahalo na yung langis doon sa ibabaw ng chamber nung inilagay niya to doon sa engine na wala yung bluish na usok. So napaniwala niya ako nung pagkakataon na yon at binigyan niya ako nitong mga sample na pan-testing. Ngayon, kung meron pong pupunta dito sa amin na merong ganong problema, mausok, maingay, talagang yung puting usok niya, marami na, bluish pa, or maitim na usok, itatry po namin ngayon itong oil stabilizer. So ito ay ipapartner ko dito sa aming langis, itong leader. So ito po yung magka-partner na yan, itong oil stabilizer at ito pong Repsol na leader. Ngayon, kung meron na pong problema talaga, yung inyong mga sasakyan at mausok na, wala namang masama kung itatry po namin itong oil stabilizer po na to. So yun mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At ito pong aking supervisor dito na si Junjun. Ito po yung kanyang sasabihin. Aalis na po kasi siya, pupunta siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Mag-a-abroad na. So ito po si Junjun. Jun, saan ka pupunta? Sir, sa sa Saudi. Sa Saudi? Saan sa Saudi? Sa Damam. Salamat po pala sa sa lahat. Hindi dahil din sa sa Autorans. Hindi rin naman ako makakaanak. Salamat kasi sa Saudi. Marami din po ako natutunan dito eh. Kanino?
Sa Otoras po. Eh, bakit dala-dala mo yan? Huwag mo dadali sa Saudi yan. Dadalhin ko po sana. Wag! Oh. Kagaya po nito. So, ikaw yung kauna-unahang produkto ng Autorans pupuntang Saudi. O sige, ano sasabihin mo? Yung mga kasama ko dito, mga lahat ng workmate ko. Thank you sa inyo lahat. Anong maipapayo mo sa kanila? Basta ano lang, sipag at tiyaga lang. Pagbutihin nyo lang yung mga trabaho. Di kasi mga kapatid, itong si Jun talagang masipag to. Lahat iniintindi. Sabi ko lang, talaga umiikot tweet nito. Tumatakbo agad to pag narinig na yung boses ko. Ngayon, sige, yung pamilya ko, nasabi mo, baka ma-miss ka ni Sargento. Sabi mo na, paalam ka Ay, na. Boss Ding! Sino pa? Salamat, Boss Ding, Boss R, Boss J, Boss Russell. Ay, yung isa, yung boss natin, nagpapasweldo. Kay Ma'am Beth. Yung pa isa nasa loob. Tsaka kay Ma'am Emily. Thank you po. Lalong-lalo na po sa iyo, sir. Thank you po. Yan. Thank you po. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po at patuloy pa po ang pagdami ng aking mga subscribers. Ngayon po ay nasa 111,082 na po tayo. At sana po madagdagan pa to at umasa po kayo na dadagdagan ko pa ang mga ganitong klaseng content para po makatulong po sa ating lahat. Magandang gabi at magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid.